Ang sinabi ng Warriors General Manager na si Mike Dunleavy Jr. tungkol kay Stephen Curry at Charlotte Hornets nag-iingay ngayon, gumawa lang naman po sila ng kakaibang NBA history. Yan ang ating mga pag-uusapan mga kaibigan. Ngunit bago yan ay paki-like po ng ating video, mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga susunod pang videos na ipapalabas. Maraming salamat po. So unahin natin ang kahanga-hanga na ginagawa ngayon nitong kupunan ng Charlotte Hornets mga kaibigan, kung saan matapos po nilang talunin ng tambak ang Boston Celtics na kilalang malakas na grupo this season at top team din sila sa Eastern Conference. Ay mas tumunog sa lahat ang kupunan ng Hornets dahil kasalukuyang hawak lang naman nila ang 6 na sunod-sunod na panalo, at lagpas pa sa 15 points yung mga naging panalo nila sa 6 na laro. Talagang kakaiba ang ginagawa ngayon ng Charlotte Hornets na sa mga hindi pa nakakaalam na yung taong 2026 ay 21-9 win-loss record po sila sa last 30 games. Napakadominante po ng Hornets ngayon, tumabla lang din naman nga sila sa record ng Golden State Warriors noong taong 2017-2018 na nanalo ng 6 na sunod-sunod sa 15 na lagpas na abante mga kaibigan. Warriors noon na may Steph Clay, Draymond, Durant at Iguodala. Masasabing hindi rin talaga basta-basta itong grupo ng Charlotte Hornets, kakaibang teamwork yung pinapamalas nila sa mga laban, sinusunog nila ang mga kalaban gamit ang kahanga-hanga na team effort. May ilang NBA analysts na rin sa ngayon na ang nagsasabing isa daw sa dapat na abangan sa playoffs itong grupo ng Charlotte. Sabi dito ni Perkins na kumbaga sa tingin niya ay papasok ng playoffs ang team ngayon ng Hornets at gagawa ng espesyal. Nasa kanila din kasi ang isa sa paborito ngayon na mananalo ng Rookie of the Year, hindi basta-basta ang manlalaro na ito kasi totoong may ebubuga talaga, mahusay na all-around player at napakatirador din niya. Kaya isa sa dapat nakatakutan ng lahat itong Charlotte Hornets lalo na sa Eastern Conference kapag nakapasok sila sa playoffs. Kasalukuyang nasa play-in bracket ang Charlotte ngayon, dapat na mag-ingat yung nasa taas na standing sa East lalo na ang Boston Celtics, kung saan nakita natin kung papaano sila dinurog ng Hornets, walang malakas na kalaban para sa grupo ni LaMelo Ball. Kayong mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa Charlotte Hornets ngayon? Mag-comment lang po. Playoffs this year. They're going to make the playoffs this year and they're going to make a lot of noise, but I'm just more impressed with Colin Knueppel. I never thought I'd be sitting up here saying that we're witnessing a guy that's having a better rookie season. Sa kabilang banda naman, para dito sa kupunan ng Golden State Warriors, na kung saan maraming fans po sa ngayon ang nagpapanik na tungkol sa mga nangyayari sa grupo nila. Kitang nahihirapan talaga sila ngayon na alam naman natin na napakahirap din talagang mag-secure ng playoff spot sa Western Conference, kasi tadtad po ng mga malalalim na mga kupunan ang West, mahirap makaabante. Ang team ng Dubs ay nasa rank number 8 lang sila, sunod sa Suns at posibleng malalagpasan pa sila ng Los Angeles Clippers, delikadong babagsak sa number 9 ang Warriors. Walang nakikitang pag-asa talaga ng marami para sa GSW ay ang makabalik si Stephen Curry sa lineup nila, at maglaro din ng consistent itong si Kristaps Porzingis. Ngayon mas mag-focus tayo kay Steph na humaharap sa knee injury, na walang sino man sa atin ngayon ang may alam kung makakabalik pa ba kaya sa paglalaro ang greatest shooter this season. Well, tungkol dyan mga kaibigan ay may sinabi na si Mike Dunleavy sa kanyang latest interview tungkol sa tanong ng maraming fans na magbabalik laro pa ba si Steph ngayong season. Sagot po ng Warriors General Manager ay maging siya mismo hindi alam kung kailan ang balik ng one-time Finals MVP, hindi daw po siya doctor para malaman kung makakapaglaro pa ba ang GOAT shooter this season, pero sinabi niyang may chance pa rin naman na magbabalik si Steph. Yun nga lang, hindi na daw nila any expect. Masamang balita ito kasi hindi na talaga natin nasisigurado ngayon kung makakabalik pa si Curry. Sa ngayon patuloy pa rin po nating aabangan pa ang balita tungkol kay Steph. Kayong mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa sinabi ni Mike Dunleavy Jr. na hindi na daw nila any expect na magbabalik pa si Steph Curry this season? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.